Okay at MJ. Okay po. Hi po mga kapatid. Good morning, good evening, good afternoon po sa ating lahat. And welcome again sa Psalms Prayer Warriors. Kamusta po tayong lahat mga kapatid? Mabuti po. Yes. And let's always be grateful for the gift of life because we are all here gathered together to glorify, study, and learn more about our God. So, dun po sa mga nasa Facebook Live, hello po. And maraming salamat po sa lagi po ninyong pagsama sa amin. And let's be blessed sa message na mapapakinggan po natin ngayong tanghali na to. And bago po ang lahat, magbabasa muna po ako ng verse. Ito po ay galing sa Matthew 21:22. Sabi po dito, "And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive." Ayan po. So, ngayon pong June, ang ating pong theme ay Signs of Jesus Soon Returns. At ang topic po natin ngayong tanghali na to ay lovelessness. Ayan po. So, ang ating pong opening prayer ay pagkakalob po ni Sister Annie Barrios. At ang ating pong musical offering will be given by Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker, walang iba po, si Ma'am Virginia Cueto. Ang appeal song po natin ay si Sister Annalyn Pines. Closing prayer po ay pagkakalob po ng ating pong speaker. At mamaya po, pagkatapos po ng kanyang mensahe, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong po about doon sa message na napakinggan po natin. And of course, magkakaroon din po tayo ng chance na magbigay po ng ating mga reflections. At yun po ay papacilitate ni Ma'am Shinene. At ang ating pong intercessory prayer ay pagkakalob po ni Sister Nida Cruz. Bago po ang lahat, babatiin ko po muna ang mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po, dito po sa aking screen, nandiyan po si Nanay Lucy. Hello po, Nanay Lucy. And of course, ang ating pong speaker ngayong tanghali na to ay si Ma'am Virginia Cueto, si Ma'am Shinene, si Pilmore Enriquez, si Jong. Andyan din po ang ating pong si Pastor Daniel Botabara, and of course, si Sister Jenny Valdez, si Sister Annalyn Pines, si Ate Annie Barrios, si Ate Minda Arienda, and of course, si Sister Ampi. Ayan po. So, ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ate Annie Barrios. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Sa umagang ito, kami po ay pumupuri sa inyo at nagpapasalamat po kami at tinataas namin ang iyong pangalan. At hinihingi namin na ang bawat isa sa amin na narito ay i-bless po ninyo sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Naway bigyan po kami ng pangunawa at bigyan kami ng karunungan na magmumula sa inyo. Tulungan po ang aming speaker, samahan po siya ng inyong banal na espiritu at pangunahan siya sa lahat ng kanyang sasabihin. Pagpalain ang bawat isa na narito, saan man kami naroroon at sa oras na ito, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Naway bigyan kami ng lakas at pananampalataya. Higit sa lahat, hinihingi namin na inyo kaming linisin at patawarin kami sa anuman naming karumihan. Sapagkat ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sister Ampi. In my darkness, Jesus found me, touched my eyes and made me see, broke in chains that long
Amen. 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 Thank you so much, Sister Ampi, sa napakaganda mong awit. At bago ko po ipakilala ang ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Nandiyan po si Ate Nisita, Katoliko. Ayan po. So, ibigay ko na po yung pagkakataon kay Ate Minda para po sa ating speaker ngayong tanghali na to. Ate Minda. Okay, sis. Ayan, ating ipakilala po ang ating tagapagsalita. Ayan. Siya po si Ma'am Virginia Tolentino Cueto. Ayan. Raised in Chaong, Quezon. Certified Public Assistant. Accountant. Work in BIR 1996 to 2015. As Chief Review and Evaluation Section, Assessment Division, and Publicity. 2022-2024 Assistant Treasurer of North Philippine Union Conference. Ayan. January 2025 to present, Assistant Treasurer, Southern Luzon Philippine Union Mission. At siya po ay Women's Ministry Leader in Chaong, married to Mr. Fidel Cueto. Ayan. Church Elder of Local Government Unit Employee. Ayan, yan po pala ang trabaho ni Sir. Siya po ay mayroong 2 anak. Ayan, si Doktora Ina Cueto, medical doctor po. At si Sir Isay, licensed architect. Ayan. Sa family ministries din po, siya po ay bumibisita sa lahat ng mga churches at involved din po siya sa mga small group sa Chaong. At siya po ay pwedeng mag-serve sa anong sulok man po ng mga churches dito sa buong Pilipinas. Ayan. Kahit po kung may pagkakataon siya po ay handang maglingkod at siya po ay nadistino na rin po dito sa aming lugar sa Bulacan. Ayan. Ang ating pong tagapagsalita ay wala pong iba kundi si Ma'am Virginia Tolentino Cueto. Magandang araw po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririnig po ba ako? Yes po, ma'am. Isa pong pribilehyo na ako ay maimbitahan sa inyong Zoom meeting na ito. Hindi ko alam kung padalwa ko na po pala ito. Ang inyo pong lingkod ay medyo malilimutin na. At kung saan-saan na rin po ako na-i-invite. So anyway, sabi ko nga po kay Sister Minda, bakit ba ako ang iyong kinuha? Sabi niya, spiritual daw po ako. Hindi ko po alam kung saan banda. But anyway, I'm just like you sinners. Sinners saved by grace. Ano po? So, ang sabi po niya sa akin, matagal na po siyang nagsabi sa akin na ang aking i-share ay tungkol sa lovelessness in the last days. So, ang ibig pong sabihin ng lovelessness, parang wala ng pag-ibig, ano? Wala ng pag-ibig. Ito ay dadating sa atin. At siguro naman po ito'y inyong nararanasan o nakikita, nawi-witness. Ang sabi po sa Matthew 24:12, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Ano ba pag sinabi nating lawlessness? Ang sabi dyan, this refers to a disregard of God's law and moral principles resulting in wickedness and sin becoming widespread. So, alin po kaya sinasabi na God's law? Di po ba ito yung Ten Commandments? Na kapag ang Ten Commandments, ito ay marami pang sangay. Marami pa mga laws na under dito, katulad lamang po nung huwag kang papatay. Hindi lamang po ang huwag kang papatay ay yung physical na papatay, kundi isipin muna natin na mag-isip tayo ng masama sa kapwa. Ito ay pagpatay na. So, yung 10 utos, yung kapag ito'y i-disregard ng tao at lahat ng mga moral principles, talagang ang kasamaan ay lumalaganap. Ito po ba'y inyong napapansin at nakikita sa mga television, sa social media, na ang mga tao ay wala ng sinisino, wala ng kinakilalang batas.
Katulad po ng corruption. Ang corruption ay laganap. Nakita niyo po dyan sa picture, yung panunol, bribery, para lamang may makamit na karangalan, katatapos lamang po natin ng eleksyon, ay balita po yung pagbili ng boto, mga ganyan. Ang pagnanakaw, hindi man yung physical na pagnanakaw, yung ang empleyado mo ay hindi mo binayaran ng tama, that is considered pagnanakaw yan. So, yung mga pandaraya, pag yung mamaya ating i-discuss ano pa yung mga kasamaang yan. Ang sabi, ang sabi dun sa Matthew 24:12, love of many will grow cold. Lalamig daw po. Ano pa ba pag sinabing love? Ito yung love na ang nag-originate ang love ay sa Panginoon. It refers to selfless, hindi makasariling pag-ibig, sacrificial love, and associated with Christian love. Yung katulad po ng pag-ibig ng ating Diyos Ama na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ito ay selfless love, sacrificial love. Subalit dahil daw po sa self-centeredness, anong sabi? Kapag lumamig yung pag-ibig na yan, ito ay magdi-decline yung warmth, yung intensity, and genuine expression of love among people. Sa mga mag-asawa, minsan ay nanlalamig na yung pag-ibig sa ating mga anak. Kung minsan ay nawawala na yung pagyakap, paghalik, natatapos ang isang araw na hindi natin na ipaparamdam ang ating pagmamahal sa ating asawa, sa ating anak. Ang sabi nga ay, ilang yakap daw ang kailangan ng mag-asawa sa isang araw, ng isang tao. It's more than 3 yakap at halik. So, mga kapatid, kung nandyan pa ang ating asawa at anak, ay huwag nating titipirin ang pagyakap at paghalik. Kasi baka mamaya yung ating pag-ibig ay lumamig. Kaya habang nandidiyan ang asawa mo, makasalubong mo sa kitchen, sa salas, pag may pagkakataon, yakapin, halikan. Ganyan po ang ginagawa ko sa aking asawa at sa aking mga anak. At kaya po, ang sabi dito, kaya yung pag-ibig ay lumalamig dahil nakasentro tayo sa ating sarili. Iniisip lagi natin ay ako, ako, ako. Ako dapat ay mas maganda, mas mataas, mas makapangyarihan, mas sikat. Ako, kahit sa mag-asawa. Kaya minsan nasakit ang kalooban kapag hindi pinansin ng asawa, nag-birthday, hindi naabutan ng bulaklak. Aba, ay sumasama ang loob. Kapag mayroong hindi na pagbigyan, hindi na ibili, ang mga anak, sumasama ang loob dahil nakasentro tayo sa ating sarili. Pansinin nyo sa telebisyon, sa social media, ano yung mga advertisement diyan? Laging sarili, paano gaganda ang balat, paano mag-i-slim, paano gagaling sa pagsasalita. Yung competition sa eskwelahan, sa saan man may competition, ang laging tinitingnan ay ang sarili. Kami ay mayroong promotions dito sa Harvest 2025 dito sa Southern Luzon Philippine Union Mission na kami ay mayroong ginawang promotion, kami ay nag-shooting. Nung kaninang pinapanood, kasama ako doon na hinahanap ko yung aking sarili. So that is example ng self-centeredness. Lagi sa picture titingnan agad natin ang ating sarili. So, malimit na kapag tayo ay nakatutok sa ating sarili, nagkakasala tayo na kung minsan nawawala yung empathy, yung compassion, kindness, pagiging mabait sa kapwa. Dahil kapag tayo ay
may naging pagkakamali sa atin, ano ang ating iniisip? Agad ay gumanti. May nasabi sa ating hindi maganda or may nagawa sa atin, ikinilos against us, ang ating tendency ay mag-retaliate. Halimbawa may sinabi, "Hoy, ang taba-taba mo ngayon." Pagka ikaw ay nakasentro sa iyong sarili, ang iyong agad ay iniisip, ano ko yung sasabihin ko dito? Sasabihin ko, ikaw, ang payat-payat mo, pero ang pangit mo naman. 'Di ba? Ganun tayo kapag nawawala na yung kindness, yung pagiging meek dahil tayo'y nakasentro sa ating sarili. Forgiveness, pagpapatawad. Nagiging mahirap tayong magpatawad. At sa halip na tayo magpatawad, iisip tayo ng kung paano tayo makakaganti. 'Di ba ang sabi ng kung ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya lang, ngayon, ang iniisip ng mga tao, pag binato mo ng bato, batuhin mo ng tinapay na nakalagay sa garapon. Eh di pag yung binato mo, ay di bukol yung babatuhin mo. So, hindi ganyan ang itinuturo ng Panginoon. Kapag ang tao hindi niya na-recognize ang utos ng Diyos, ang tendency nito kapag nasaktan ay makasakit din, hindi ba? So, nagiging lalong magulo ang ating lipunan because of lovelessness. Nawawala yung pag-ibig na sa halip na magpatawad sa ating asawa, sa ating mga anak, kapag may nagawa sa atin, inisip natin ay parusahan ang ating mga anak. Mayroong mga magulang o mag-ina na kapag may tampuhan, ay kung hindi nag-uusap ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Alam niyo po, kapag sa akin ay may sumasama ang loob, ay kahit hindi ko kasalanan, ay ako na po yung nagsosorry. At sinasabi kong kung ako ay may nagawang mali, ay patawarin ako. Ayoko nung hindi ko alam kako kung kailan ako mamamatay, kung hanggang kailan lahat tayo. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, ma-stroke tayo, ma-hit and run. So, pagka may sumasama ang loob ako naririnig, ay ako na ang humihingi ng tawad. Dahil mamamatay ako na malinis ang aking konsyensya. Ngayon, ang mga tao ay, it's all about me. Ako, ako, ako. So, dapat ito ay mawala sa atin, di po ba? Yung mga competition na yan, nakakalungkot sa mga eskwelahan, laging may competition. At ang nakakalungkot niyan, kapag ang mga estudyante ay hindi nag-excel, at hindi nare-recognize, nagkakaroon ng mga uso ngayong sakit na depression, anxiety, at kung ano-anong nangyayari sa mga batang ito. Kung ano-anong sakit na hindi maintindihan ng mga magulang, ay nakakaawa din naman po ang mga magulang. Kaya meron akong ipinagpe-pray na 3 kabataan na 2 Adventist, isang hindi Adventist, yung isang hindi Adventist, ang talino po niyang bata, civil engineer. Ngayon ay malapit na mag-40, hindi siya nagkatrabaho, lagi siyang nagkukulong, lagi daw may nagdidikta sa kanya ng ganito't ganyan. Mula elementary, high school, college, matalino, pero hindi na nagkatrabaho. Nakakaawa po sila na sinasabi ko, pinapanalangin ko sa Panginoon na kung mayakap lang nila si Kristo, kung makilala nila si Kristo sa buhay nila, hindi na sila mangangailangan pa, 'di ba? Ang sabi sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Wala na tayong aalalahanin pa. So, ito po ang mga challenge sa atin. Kahit sa ibang mga tao, kahit sa atin, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ano pang sinasabi sa 2 Timothy 3:1-15, 3:1-5? There will be terrible times in the last days, mga kapatid. Terrible times.
People will be lovers of themselves. Kita nyo po sa politika, hindi nyo na malaman kung sino ang tama at mali. Kaya ako po'y hindi nanonood ng TV, hindi ako masyadong nanonood ng balita. Kapag sila ang mga nasa television, social media, parang tama-tama lahat sila sa kanilang sinasabi. Hindi mo na malaman kung sino ang totoo. Lovers of money. Nang dahil sa pag-ibig, sa pera, ay kung ano-ano ng mga sanga-sanga na yung mga nagiging kasalanan ng tao. Yumayabang, proud kapag maraming pera, abusive kapag maraming pera, yung mga mahilig magbigay ng ibinibigay naman, hindi nila pinaghirapan. At yung mga binibigyan nila, kaya nilang abusuhin. Disobedient to their parents. Ito po ngayon ang nakakalungkot. Marami na ang mga anak ay hindi sumusunod sa kanilang mga magulang sa mga ipinapayo. Ungrateful, hindi mapagpasalamat. Mapapansin niyo po yan sa mga kabataan na hindi mo alam kung yung ginagawa mo ay kalugod-lugod sa kanya. Unholy, ano pa, without love. Hindi mo kakitaan ng pag-ibig ang mga tao ngayon. Unforgiving, hindi marunong magpatawad. Kapag ka sa traffic, naunahan lamang, agad ay bobosinahan, at pag hindi pa nagkasundo, maya-maya ay nagpapatayan na, nagbabarilan na. Slanderous, mapanirang puri, para lamang mataas ang sarili, naninira ng kapwa without self-control. Ayan. Kung ano yung gusto ng pita natin, hindi na makontrol. Kahit sa pagkain, basta ang kaharap ay pagkain, mataas na ang sugar, mataas na ang cholesterol, triglycerides. Abay, hindi pa mapigilan sa pagkain. Alalahanin po natin, ang ating katawan ay templo ng Panginoon na dapat nating alagaan. Kung hindi natin ito alagaan, hindi siya maninirahan sa atin. Self-control sa pagkagalit. Kapag mayroong kagalit-galit, ay ang iba'y talagang kung magsalita ay dire-diretso kahit na masaktan ang kanyang kapwa. Brutal na mga salita. Not lovers of the good. And treacherous. Ano yung treacherous? Mga manloloko. Marami po ngayon ang manloloko, kaya kayo'y mag-iingat. Isang madaling araw, mayroong nag-text sa akin, "Ma'am, ano pong pangalan ninyo at saka address? Ikaw po ay isinama ko sa AKAP o ayuda." Sabi ko, napakabait mo naman. Ay, ibigay mo na sa iba at mas maraming nangangailangan. Sabi ay, ito po ay nationwide. Sabi ko, hindi ikaw si Maria. Sabi ko, alam kong hindi ka si Maria. Maria de Guzman yung nag-text sa akin at kilala ko yung taong yun. Hindi na to nag-text sa akin. Ay habang kaming mga magkakabatch ay namamasyal at nagpapapicture, ang sabi nung isa kong kabatch ay, sandali lang, mayroon lang akong kausap. Hello, hello. Tapos sabi ko, ano yung sino yung kausap mo ba? Sabi, ay yung si Florante. Ako daw ay isasama sa ayuda. Sabi ko, scam yan. Sabi ganun. Ganun ba? Hinihingi yung OTP, yung something like that. Number. Sabi ko, huwag kang magbibigay. Tumawag uli, ibinigay sa akin ang telepono. Sabi ko, sino ka? Ito ba si Florante? Sabi, ay pamangkin po ako ni Florante. Ito namang isa kong kasama ang nagkunyari. Sabi, Florante, halika. Iyong kilalanin kong pamangkin mo ito. Ang sabi nung caller ay ma'am, ay ibigay mo na lamang yung number at ibibigay ko yung ayuda. Kung hindi, uunahan na kita, ihahak kita. Sabi ko, ikaw pala ay hacker. Bakit sasabihin mong namimigay kayo ng ayuda? Legit po yung ayuda, pero ibigay niyo po yung number. Tapos sabi ko, ikaw pala ay hacker, manloloko ka. Binaba yung telepono. So marami po ngayon, tayo po ay mag-ingat mga kapatid na may magte-text sa atin na tayo isasali sa ganon,
Yung po yung mga manloloko, magtanong po muna kayo hanggang sa kayo ay mahakna. Rash, conceited, mayabang, lovers of pleasure rather than lovers of God. Marami po sa atin, mga kaibigan natin, invite natin sa Bible study. Sila ay tumatanggi. Pero invited mo sa party, sa mga kasayahan, sila ay game na game. So talagang dadating po yan sa panahon natin. Having a form of godliness but denying its power. Ano ito? Tayo ay parang makadiyos, sumisimba, Miyerkules, Biyernes, Sabado, pero hindi po nakikita sa ating mga ugali ang ating sinasabing godliness. Kaya tayo po ay dinadaya ng kaaway, ang kaaway po ay subtle kung unti-unti na tayo ay dinadaya ang bayan ng Diyos. Kaya maging mapagmatsyag po tayo mga kapatid. Have nothing to do with such people. Ang Panginoon po ay pagka tayo ay sinukat, ay masusukat tayong kulang. So, ano po ang gagawin natin para hindi tayo mapabilang doon sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang utos? Akala po natin tayo ay nandito sa pananampalatayang ito. Akala natin tayo ay sumusunod ay pero tayo po'y nadadaya ng kaaway paunti-unti at doon tayo pag nadaya tayo sa mga gano'n, sa mga kasiyahan, sa pinagkakaaliwan natin. Kasi kung minsan kapag tayo ay walang pangangailangan, lahat ay naipo-provide, ang ating pagkain, ang ating tirahan, ang ating damit, at parang minsan hindi na natin kailangan ng Diyos. Ano, napapawalay tayo sa Panginoon. So anong ating gagawin? Araw-araw i-prioritize natin ang ating Diyos. Tayo'y magkaroon ng time para sa Panginoon bago tayo magsimula pagkagising. Ako po ay naglaan ng oras para sa Panginoon ng 1 oras mula 4 o'clock to 5 o'clock. Tayo po ay pinagbabasa ng 1 chapter a day. So, unang-una, pagkabangon ko, ako'y nakikipag-usap sa Panginoon. So, talk to God. Tayo'y makipag-usap sa Panginoon. Ang sabi po sa Steps to Christ, page 94, the darkness of the evil one encloses those who neglect to pray. The whispered temptations of the enemy entice them to sin. And it is all because they do not make use of the privilege God has given them in the divine appointment of prayer. Kapag tayo, ito daw pong pananalangin, ito ay divine appointment natin sa Panginoon. Ito po'y pribilehyo na kailangan nating gamitin, at kung hindi natin gagamitin at pababayaan natin, ang kaaway po'y laging nanditiyan, bumubulong sa atin para tayo ay magkasala. So, ang panalangin allows us to discover God's will for our life mission. Ito po ang magpapalinaw sa atin, ano ba ang mission natin sa ating buhay, hindi ba? Noon pong ako ay naging CPA, nagkatrabaho, gusto ko po ay magkatrabaho sa ating institution. Nagtrabaho po ako ng ilang buwan sa Philippine Publishing House, pero hindi daw po kailangan nila ang babae, kaya kung saan-saan po ako nakapagtrabaho. So, nagtrabaho ko sa ilang mga kumpanya, nagkakaproblema pag Sabado. Pag nagkaproblema ng Sabado, ako po'y umaalis. So, ah, ang pinakaayaw kong maging trabaho ay sa BIR at hindi maganda ang tingin ko sa BIR. Pero wala po akong naging resort kundi magtrabaho sa government at doon po ako naglanding. So bale, dahil ang sabi po ay let your light shine before men that they may see your good works and they will glorify your God who is in heaven, ay ipinamuhay ko po kung ano yung itinuturo ng Panginoon. Ako po'y tumagal doon ng 19 years.
At ngayon po ay ako'y napalipat sa ipinagkaloob ng Panginoon ang aking desire na maglingkod sa ating institution. Noong 2015 po, ako po ay nakapagtrabaho sa North Philippine Union Conference as Tax and Compliance Manager. So, dito po, yung mga institution natin na nagkakaproblema sa BIR, ito po ang naip-assign sa akin at ito po ang natutulungan ko yung mga schools natin, hospital, kapag nagkakaproblema, ay ako po ang pumupunta sa BIR. So, dito ko po na-discover yung God's will for my life and mission. Kaya po pala ako'y nagtrabaho muna sa BIR para ako'y matuto at malaman ko ang pasikot-sikot at magkaroon ako ng mga connection. Yun po ang mahalaga. So, ang sabi po ito po ang kapangyarihan ng panalangin eh. Sabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. So, maaaring may mga plano tayo sa buhay. Huwag nating pangunahan ang Diyos. Ang plano ng Panginoon ay mas mabuti kaysa sa ating mga iniisip. Kapag inunahan natin ang Panginoon, malamang diyan na tayo ay sumablay. Malamang na kapag inuna natin yung sariling desire ng ating puso, tayo ay magkakasala. So, ang panalangin ay pagbubukas ng nilalaman ng iyong puso sa Diyos, katulad ng sa isang kaibigan. Ginagamit ang sariling wika, sinasabi ang mga pangangailangan. Panginoon, kailangan ko po nito, mag-tuition na po ang aking mga anak. Alam niyo po yan ay ibibigay ng Panginoon. Yung ating pagkatakot, halimbawa ang iyong asawa ay umalis, hindi dumadating sa oras, sabihin agad natin, Panginoon, natatakot ako. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng aking asawa, mga alalahanin, katuwaan, hindi po ba? Lahat ng ating katuwaan, banggitin agad natin ang pasalamat sa Panginoon. Nung isang araw po ay nag-register ako sa SSS PhilHealth ng ating bagong institution dito sa Lipa, ang Southern Luzon Philippine Union Mission, ay wala pong driver. So, ako po ang nag-drive. At doon habang sa aking pagdadrive, 2 aksidente ang aking nadaanan. So, ako ay natuwa at nagpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa ilang taon na pagdadrive ko, ako'y inyong iniingatan. Pati ang pagbabago sa buhay ninyo. Kung meron po kayong ugali na hindi nababago o gusto nyong baguhin, sabihin po natin ito sa Panginoon. Panginoon, parang ang damot-damot ko po. Gusto ko pong maging generous. Panginoon, bakit ang bilis ko pong magalit? Kaunting salitang aking narinig, galit agad ako. Panginoon, baguhin mo po ako, likhaan mo po ako ng malinis na puso. Ito po ay ating sabihin sa pananalangin para wag na po nating hintayin na tayo ay magkasala. And listen to God. Paano tayo makikinig sa ating Panginoon? Alam niyo po, ako ay certified lola na. Nanganak po yung aking panganay na anak. At isang linggo po ako, last week, isang linggo akong nag-leave para paglingkuran ko ang aking anak at ang aking apo. At ito pong aking apo na bilang sanggulay, dede ng dede, pagkakadede, pababarp, ibababa, mamaya, gutom na naman. Ang sabi po dito ay, sa 1 Peter 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mga kapatid, kung nais nating maligtas, magbasa tayo ng magbasa ng salita ng Diyos. Atin ito pong pagbulay-bulayan gaya ng sanggol na gustong ututin. Basa tayo ng basa ng Bible. Sa halip na tayo ay manood ng TV, mag-spend ng time sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayong mag-Facebook, mag-ganito at ganyan. Lamang ay unahin natin ang salita ng Panginoon. Ano po? Alam niyo ang sabi ng Panginoon sa ah
Kawikaan 8:17, iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. So, ang paghanap sa Panginoon, ito po'y intentional. Ito ay mayroong Tagalog sa intentional, talagang sasadyain natin, magiging masigasig tayo sa pagkilala sa ating Diyos. Sa pagbabasa ng ating Biblia, makikilala natin ang Diyos natin at tayo magkakaroon ng pagkatakot sa Kanya, at kapag tayo ay yung takot na bilang paggalang sa Diyos, madali sa atin ang pagsunod, mga kapatid. So, ibig sabihin, kapag iniibig natin ang Panginoon, ay madali ang pagsunod. Ang pagsunod sa Kanya ay automatic. And the last is meditate on God. Yung salita ng Diyos ay ating bulay-bulayin. Katulad ni David, ang sabi niya, maging kalugod-lugod nawa sa Kanya ang aking pagbubulay-bulay, para sa akin ako'y magagalak sa Panginoon. Alam niyo po, pag ako'y nakapagbasa ng isang chapter a day, binabuklat ko yung aking Alpha and Omega. At doon ay pinagtatapat ko kung ano yung nakasulat sa Biblia na aking binasa, at kung ano yung nasusulat sa Alpha and Omega. So, doon pa laloong lumalawak yung aking pagkakilala sa Panginoon. At yung mga kwento doon sa Exodus, doon sa paglabas ng mga Israel sa sa Ehipto, at yung pagbibigay ng 10 utos doon po sa Alpha and Omega, or siguro sa Patriarchs and Prophets, makikita niyo doon pinapaliwanag isa-isa yung 10 utos para lalo natin itong maunawaan. Alam niyo po, pag tayo'y nagbabasa, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, di ba ang sabi, what you behold is what you become. Kung ano yung tinitingnan mo sa mag-asawa, merong nagsasabing, magkamukha na kayong mag-asawa, ay siguro lagi kayo nagtititigan. Kaya nagkakamukha, lagi kayong magkasama. Kung tayo ay laging ang ating tinitingnan ay ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus, what you behold is what you become. Ang pangarap ng Panginoon sa atin ay yung kanyang karakter ay makita sa atin. Yung pagiging meek, yung compassion, kindness, self-control, the fruit of the Holy Spirit. Alam po natin ang fruit of the Holy Spirit. Yung love, joy, peace, kindness, self-control, and so on and so forth, ito po ay mapupunta sa atin. So, and the last, ang sabi po dito, keep the book of the law. Ingatan natin ang aklat ng utos ng Diyos sa ating mga labi. Lagi natin itong pagbulay-bulayan, ating namnamin, meditate on it day and night, araw-gabi, so that you may be careful to do everything written in it. Kapag tayo ay ginagawa natin ito, alam niyo po, sa gabi, sa umaga, pag bangon ko, ako ay magpe-pray, tapos magbabasa ng Bible, pagkatapos ng Bible ay yung Alpha and Omega. Pagkarating ko po sa gabi, kasi dito ako sa Lipa, pamilya ko, ang asawa ko nasa Chaong, so makikipag-usap lang ako sa kanila, sa aking pamilya, mga 30 to 1 hour. Pagkatapos, magbabasa na ako dyan ng lesson. Magre-review na ako ng lesson. At para pag araw ng Sabado, mayroon akong pwedeng i-share. Sana po, kung ito'y ating gagawin, mga kapatid, mga ginigiliw, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, ating i-prioritize ang ating Panginoon sa ating buhay, kung sa gayon ay anuman dumating na mga pagsubok, maklapit na po at kita na natin. Sabi nga, even at the door, malapit na pong dumating ang Panginoon. Wala nang ilang taon. Alam niyo po, bakit ko masasabi yan? Kapag tayo ay namatay, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay.
Kapag tayo ay namatay, halimbawa ako namatay mamaya, ay di ang lapit na ng pagdating ng Panginoon kasi pag ako'y binuhay, ay nandiyan na ang Panginoon. Kaya huwag tayong mainip. Talagang even at the door, malapit na malapit nang dumating ang Panginoon. Kayo ba ay handa nang mamatay? Anumang oras? Ako, handa nang mamatay. Ang sabi ko sa aking mga anak, kami man ay hiwa-hiwalay. Yung sinasabing the big one. Ako'y naniniwala, yung big one na yan, ayan na yung pagdating ng Panginoon. Nakikita niyo po yung nangyayari sa Israel at kung saan sa mga bansa pa, ng mga digmaan, ang politics, ang moral ng mga tao, babae sa babae, nag-aasawahan, lalaki sa lalaki, talagang mababa na po ang moral mga kapatid. Ang ating sanlibutan ay gato na, bulok na, marumi. Di po ba? Kaya kailangan ng ito'y mapalitan. Ay, ang dalangin ko lang po, lahat tayo maging handa. Ang ating pamilya. Ang ating po bang pamilya ay ating sinasabihan? Tayo po ba yung worship ay nananatili pa rin ang pagwo-worship sa ating mga tahanan? Ito po ang ipinagpapasalamat ko sa akin sa Panginoon na hanggang ngayon po ay kami nakakapag-worship pa kahit kami ay hiwa-hiwalay. At sana po ito ay maranasan din natin. Magkita-kita po tayo doon sa langit na bayan. Ang sabi sa mga anak, anuman, saan man kayo naroroon, dapat tayo laging nasa Panginoon. Mamatay man ang isa, dalawa, tatlo, mamatay man tayo lahat. Pagdating ng Panginoon, magkikita-kita tayo doon sa ilalim ng puno ng buhay. Kasama ang ating Panginoon. Ito din po ang dalangin ko para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Amen. Thank you so much po, Ma'am Virginia Cueto, sa napaka-inspiring na mensahe niyo po ngayong tanghali na to. At ibigay ko na po ang ating pong appeal song kay Sister Annalyn Pines. Okay po. Pasensya na po sa boses ha. I'm not feeling it now. Okay. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba usapan, sarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y nabubuhay, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawiin mo ngayon. Huwag magpaliban, huwag mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay bubuksan. Ngayon ang araw
ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Yun lang po. Thank you so much. Amen. Ma'am Virginia, for your closing prayer po. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalaala sa amin na nawa po ang aming pag-ibig ay huwag manlalamig sa aming kapwa at bagkos kami ay patuloy na masumunod sa inyong mga utos. Panginoon, sa aming pag-iwalay, bendisyon na kami at pagpalain sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Okay po, thank you so much din po sa nag-join through sa atin pong Facebook Live. Sa ulitin po and God bless. Ayan mga kapatid, sa atin pong pagpapatuloy, pwede dumako sa atin pong picture taking kasama po si Ma'am Virginia. Ayan, open cam lang po ang ating mga ka-prayer warrior kung kayo po ay available. Narinig pala si Mar.